Panic buying na naman yung father-in-law ko, guys. So, tingnan nyo naman, ang dami niyang pinamili for today. Kakapamili niya lang nung isang araw. Ang sabi niya kasi magraramadan na. So, hindi naman mauubos ang mga prutas at mga vegetables sa palengke. Usually, ang nauubos lang ay yung asukal at ang oil. Pero ewan ko ba, sige pagbigyan na rin natin, masarap na rin ang maraming stock dito sa bahay. Dito sa Egypt, kahit hindi ka marunong kumain ng prutas, talagang mapapakain ka. Fresh na fresh kasi talaga lahat ng prutas nila dito, tapos mga jumbo size pa, ang lalaki. Ito nga pala, dalawang kind ng orange yung pinamili niya. Yung una ay yung pang juice, tapos yung isa naman, syempre, pang kain. Ayan guys. Kapag ako nga ay nagawa ng orange juice, hindi na kailangan maglagay pa ng asukal dahil matamis na ang orange nila dito sa Egypt. Sobrang fresh guys, nakaka-addict. Ay, ang dami pa naming stock ng orange. Ito nga pala, may strawberry siyang pinamili for today. Ang lalaki niyan guys. Jumbo strawberry. Tapos ang tatamis pa. Itong strawberry naman, kapag hindi namin siya maubos, ay nilalagay ko sa freezer. Marami na nga kaming stock ng strawberry sa freezer namin at minsan ay ginagawa ko siyang juice. Kaya kung may mga putos kayo dyan sa bahay na hindi nyo naubos, para hindi masayang, i-freeze nyo na. So, ayan nga pala yung aking father-in-law. Busy-busy pa rin siyang maghimay ng mga gulay niya kanyang pinamili kanina. So, ang dami niya nang nahimay guys. Hindi ko alam kung anong talagang gagawin niya dyan. Pero ako ay continue lang mag-open ng kanyang mga pinamili dahil nga ang daming nakabalandara sa aming lamesa. Ang lalaki nga pala ng mga patatas dito sa Egypt. Masarap nga rin palang gawing potato chips itong mga patatas nila. Ang lalaki. Sulit nga pala ang pamimili mo dito sa Egypt at napaka-affordable. At ang mga tomato din nila guys, ayan, sobrang lalaki. Nakita nyo naman, compare mo naman yan sa mga sizes ng mga vegetable natin sa Pilipinas. Nakakatuwa rin talaga kapag namimili yung aking father-in-law. Talagang kompleto lahat. Ito nga pala yung chili, hindi niya talaga makakalimutang bumili ng chili. Dahil nga lahat ng pagkain nila kailangan maanghang, lalo na ang aking father-in-law. So, ito nga pala yung kanyang ginagawang mga himay-himay kanina. May lemon siyang nilagay, tapos binabad niya sa mainit na tubig. Ang sabi niya, gagawa daw siya ng Egyptian makalel. So, Egyptian makalel guys, puro siya vegetable, tapos medyo maalat siya. Halos naubos na ngayong 2 kilong sibuyas na kanyang pinamili kanina. Ayan, buti na lang may stock pa kami. Pati na rin yung mga lemon at yung bell pepper. Ayan, lahat ng vegetable namin ay nilagay namin sa ref para hindi siya mabulok. Pag nilagay mo yan sa labas, mabubulok yan. Sayang naman yung inyong pinamili. So, tutulungan ko na nga pala yung aking father-in-law dahil hanggang ngayon ay naghihimay pa rin siya ng mga vegetable. Napaka-sweet niya, nagbigay pa siya ng cucumber na kanyang hinimay. Buti na lang talaga ay mabait ng aking father-in-law. Hindi rin naman lahat ay sinuswerte sa kanilang mga in-laws. Madalas, hindi sila nagkakaunawaan at nag-aaway-away lang sa loob ng bahay. Ang aking father-in-law nga pala guys, madalas niya akong tinuturuan sa mga bagay-bagay dito sa kusina. At masarap nga din pala magluto yung aking father-in-law. So madalas niya akong maging assistant dito sa kusina. Hindi rin naman kasi ako masyadong maalam magluto ng mga Egyptian recipe. At alam niyo bang ang aking father-in-law ay isang teacher? Kaya tinuturuan niya rin ako minsan mag-Arabic. Word by word nga lang dahil nga hindi rin naman siya ganon ka-easy sa English. Yan guys, tapos na tayong mag-arrange ng ating prutas. Yung mga beans nga pala sabi niya lagyan daw lang tubig. Hanggang ngayon ay naghihimay pa rin siya. Mga sili guys, sobrang ahang niyan. Hindi ko alam kung paano niya kinakain. Imagine nyo naman, i-blend nyo pa yung mga sili. Naku, talagang iiyak ka pag kumain ka ng makalel nila. Napagod nga siya at yung ginawan ko siya ng Turkish coffee. Ito nga pala guys, yung mga pinaghihimay niya mga vegetables simula kaninang umaga. Meron din yung onion at lemon. Sobrang dami at sobrang bigat guys. Nakalagay na nga yan sa balde dahil hindi na siya magkasya sa kaldero. So ako ay naghahalo lamang pero tingnan nyo naman, sobrang pagod ko dyan. Ito nga pala yung mga beans, sabi niya ay ilagay din daw, imimix doon sa kanya mga vegetable. Hay, nako guys, nakakapagod pero ano magagawa natin. Sobrang pagod na rin kasi ang aking father-in-law. Pakinggan nyo siya guys, magsasalita siya dito. حمص وترمس حمص ترمس ما O, diba? Sabi ko nga sa inyo, paminsan-minsan ay tinuturuan niya ako ng word by word ng Arabic. Ang sabi niya, ang tawag daw doon sa dalawang beans, isang hummus at isang termes.
Masaya na nga rin pala yung aking father-in-law kapag andito ako sa kusina. At least may kasama siya. Yan, nagpakulo na nga rin pala kami ng mainit na tubig para ilagay doon sa ating mga vegetables. Kailangan nga pala natin siyang ilagay dito sa mga lagayan para i-keep siya until 5 days bago namin siya makain. Nahirapan nga rin pala akong maghanap ng lagayan dahil nga ang gusto niya ay garapon. Itong Tupperware na to kasi guys, hindi talaga siya saradong-sarado. Sabi niya kailangan daw saradong-sarado, yung tipong hindi makakapasok yung hangin. Dahil nga kapag nilagay niya na yung tubig sa loob, para siyang niluluto. ماشي. Ayan, puno na nga yung ating mga lagayan. So, ang sabi ko sa kanya, little by little, ilalagay ko siya doon sa mga garapon. Ito nga pala, yung mga lemon na parang maanghang din siya na maalat, guys. So, nilagay namin siya on top of the vegetables. Nilagyan nga rin pala namin ng mga spices, yung pinakuluan niyang tubig. Tapos, ayun ang nilagay namin dito sa garapon. Dito nga pala sa Egypt, maaari ka na magnegosyo sa pagbebenta lamang ng mga vegetable na ganito. Maalat siya, tapos medyo maanghang, at matagal din ang kanyang lifespan. So, after nga pala niyan guys, i-close na natin sila at sabi niya lagyan daw ng plastic kasi nga hindi dapat siya mapasukan ng hangin. O di ba guys, ayan sabi nila parang mga 200 pound ata iyan maibebenta o 150. So, parang katumbas na rin lang din yan ng 100 pesos at 150 pesos sa atin. Nakakatuwa guys, sobrang gandang tingnan ng mga vegetables sa loob ng lagayan. Sa sobrang dami nga nito, hindi ko alam kung paano namin siya uubusin. 3 lang kami dito sa bahay, pero ang aking father-in-law ay sobrang hilig kumain nitong makalel. Kaya nga ang dami niyang ginawa for today. Sigurado ako, pagod na rin ang aking father-in-law. Buti na lamang, andito ako at nakatulong sa kanya. Ako nga din pala ay napagod pero I am sure mas pagod sa akin ang aking father-in-law. Nasobrahan nga pala ako ng lagay dito ng mga vegetables. So, kailangan kong i-transfer yung iba sa maliit na lagayan para hindi siya umapaw. Tuwang-tuwa nga pala sa akin yung aking asawa at ang aking father-in-law dito. Dahil ngayon nakuha kong lagayan ay yung lagayan ng kape. So, yung mga nakapangasawa dyan ng Egyptian, kung nandiyan kayo sa Middle East or dito sa Egypt, subukan nyo na rin gumawa ng makalel. Yung mga in-laws nyo, malamang marunong silang gumawa ng makalel at pwede kayong tumulong sa kanila para kayo ay matuto na din. Alhamdulillah guys, natapos din kami sa paggagawa ng makalel for today. It's a very successful teamwork. So, andito nga lang pala yung aming mga makalel sa labas. Ikikip lang namin siya ng until 5 days. So, pwede namin siyang kainin after 5 days. Thank you for watching guys. Please subscribe, like, and share. Bell button for notification.